Nako, magtatago na lang daw itong si Senator Bato, mga kabida, ano po, no? Instead na harapin po niya itong possible issuance po ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ano po. Bakit po nagbago yung kanyang isip, ano? Nung una po, nung hinuli po itong si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, lakas loob po siyang nagsabi po na sasamahan daw niya itong si Digong, ano? Sa loob po ng detention cell po ng International Criminal Court. Para po maalagaan daw niya itong mga kabida, no? Yan yung pag-uusapan po natin dito ko sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po dito sa aking channel. Eto, nagbago yung isip po mga kabida ni Senator Bato de la Rosa dito ho sa issue po ng issuance po ng warrant of arrest, ano? Laban po sa kanya at sa iba pang mga correspondents, ano, ni dating Pangulong Duterte dito ho sa kasong crimes against humanity, ano po. At kasama na po dito si de la Rosa po mga kabida sa mga respondents na ito, ano? Okay? Dito ho sa balita mula sa The Philippine Star, ang kanila pong headline po dito mga kabida is Bato mulls hiding, won't surrender to ICC, ano po. Biglang nagbago ho yung kanya hong desisyon. Kung maalala po niyo mga kabida, lakas loob pong nagsalita po itong si Bato, ano? Nung kasagsagan po na inaresto po itong si dating Pangulong Duterte, na handa po siyang harapin po itong kaso, itong possible issuance of warrant of arrest mula sa International Criminal Court para po maalagaan po niya mga kabida, ito pong si Digong, sa loob po ng detention cell, ano? Bigla kong nagbago, ano po. Ang turning point po dito mga kabida, ito pong experience po ano, ni Vice President Sara Duterte, kung saan po nahihirapan po itong kumuha po ng schedule, no, para ho sa pagbisita ho sa kanyang ama. Okay? Ang contention po ng senador, kung ganyan lang po yung difficulty po sa pagkuha po ng chance, okay, o schedule para bisitahin ito pong si Digong, bakit pa ako susurrender, ano? Wala naman pong silbi pala. Okay, kasi yung pakay po niya para ho sumurrender po mga kabida is para maalagaan po itong si Digong, masamahan po niya po itong si dating Pangulong Duterte sa loob po ng detention cell, ano po, no? Eto, babasahin ko lang po yung balita mga kabida mula sa The Philippine Star. If confronted with injustice, Senator Ronald Bato de la Rosa said he might considering going into hiding from the International Criminal Court or ICC instead of facing arrest as he had promised. Ayun. So magtatago na lang daw siya. Alright? By injustice, he refers to the Supreme Court possibly rejecting his petition, questioning the case for crimes against humanity being read against him. So, kung sakali hong magdesisyon daw itong Korte Suprema mga kabida na pabor po doon ho sa issuance of warrant of arrest at hindi ho papabor sa kanya, ang term po na ginamit po niya dito is injustice, ano? Okay, so magtatago na lang daw siya, no? Okay? He had earlier declared willingness to surrender so he could take care of former President Rodrigo Duterte, now detained in The Hague. Alright? De la Rosa changed his tune even after Senate President Francis Escudero said the Senate could serve as his temporary refuge while preparing his legal defense against his looming arrest. Kahit na po na meron pong garantiya daw ito pong si Senator Chis Escudero sa kanya na pwede ho niyang gamitin ang Senado as his refuge, ano? Okay, while preparing his defense o legal defense, ang problema lang po dito, ang term na ginamit po dito ni Escudero po is temporary. So meaning, naisip siguro ni De La Rosa po mga kabida, hindi ho abang buhay ako magtatago dyan sa loob. Okay? So yun po. Pangalawa, ang medyo may mabigat na timbang po dito ho sa kanyang magiging desisyon po mga kabida, ito pong desisyon po ng Korte Suprema. No? Okay? Kung wala man lang siyang makuhang hustisya dito, magtatago na lang daw siya, no? Parang ganun yung kanyang pagkasabi po mga kabida. I cannot stay in the Senate forever. We still have other courses of action, De La Rosa said in a phone interview with reporters. Okay? As if hiding is an option, De La Rosa said yes, adding that his next move would be based on the Supreme Court decision on his petition for certiorari and prohibition with prayer for temporary restraining order. Ayun. So, ang mabigat po dito, na timbang, ito pong desisyon nga ng Korte Suprema mga kabida. Kung ang Korte Suprema po ay magdidesisyon in favor to him, ano, so why not? Bakit po siya magtatago? Okay? Pero kung ang desisyon po ay hindi ho papabor sa kanya, o di kaya wala hong ilalabas na desisyon ang Korte Suprema, kagaya po ng nangyari nung time po na nag-apply po ng TRO, ito hong kampo ni Digong para hindi ho matuloy yung pagdala po sa kanya from the Philippines to the International Criminal Court. Wala po. Wala pong inilabas ang Korte Suprema at that time, no? Baka ito po yung mangyari, ano? Yun yung isa sa mga kinukonsidera po mga kabida ni Senator Bato de la Rosa, okay? If we cannot attain justice here, why should I surrender? So let us see if there is a glimmer of hope in the Supreme Court. If the Supreme Court
assert its independence. I will cross the bridge when I get there. Ayun. So yun yung sinabi, ano? He also said he changed his mind about volunteering after hearing about the difficulties faced by Duterte's daughter, Vice President Sara Duterte, in securing a visit. Yun nga eh. Yun yung turning point eh. Kasi nahihirapan po itong si VP Sara daw mga kabida na mag-secure po ng schedule, ano? Para bisitahin po itong si Digong, yung kanyang ama. Para po kay De La Rosa, kung ganyan po yung sitwasyon, bakit pa ako susuko, ano? Hindi man lang masaserve yung purpose ko, ano? Na bisitahin at saka alagaan po yung dating Pangulo. Yun po yung lason po niya, no? Ito pa po, pressed to disclose his whereabouts, the former police chief and enforcer of Duterte's bloody drug war said he would rather not broadcast his moves as he juggled fighting a possible ICC arrest warrant and getting himself re-elected to the Senate. Secret, De La Rosa said when asked of his whereabouts, "We are just here in the Philippines doing my campaign rounds. I don't want to telegraph my punches." Okay. Escudero earlier said it is part of institutional courtesy to allow senators to seek refuge at the Senate where they could not be arrested. So, institutional courtesy daw po yun, ano? Pero problema, hanggang kailan? Okay? Kasi yung warrant po, long standing yan eh. Diba? Hanggang kailan? Hanggang kailan ngayon, break po ang Senado. So, pwede ba yun? No? Pwede ba yung mag-seek ng refuge po itong si Senator Bato de la Rosa? Kasi nung time po ni Dilima at saka ni Trillanes po mga kabida, nung nag-seek po sila ng refuge po sa Senado, in session yung Senado, ano po? No? Okay? So, ngayon, hindi man po session, break man po yung mga senador po natin, pwede ba yun? Nasa batas ba yun ng Senado na pag break, pwede hungkup-kupin po ng Senado yung tao, yung miyembro po nila na may warrant of arrest. Ano po? No? So, titingnan na lang po natin mga kabida kung ano po yung magiging resulta po dito. Ano? Kasi may mga experience na po in the past. Ano? May mga senador na po na nagtatago. In fact, ito pong si Senator Panfilo Lacson po mga kabida, parang isang taong mahigit ata itong nagtago. Ano? Maging itong si Senator Gringo Hunasan. Ano po? No? So, may precedence na po. Ano? May precedence na po. Kaya ito, pahabaan na lang po ito ng time. Ano? Hanggang kailan po si Senator Bato de la Rosa magtatago po mga kabida kung sakali maglabas po ng warrant of arrest po itong International Criminal Court. So ang record holder po dito is si Senator Panfilo Lacson. May isang taong mahigit. So kung ma-break po ito ni Senator Bato, okay, maging 2 taon, siya yung winner. Siya yung record holder. Ano po? Okay.